Hello, hello, Taurus Collective, Sun, Moon, and Rising. Ako po si James. Kamusta po kayong lahat? And welcome po sa James Tarot PH. Diretso na po tayo sa inyong weekly reading for May 19 to 25. So Taurus, kung ano yung makaka-resonate ka ha and leave the rest, yung pong ibang impormasyon ay para po sa ibang Taurus yun. Kaya talasan mo ang iyong intuition ngayong reading natin para makuha mo yung akmang-akmang message na kaloob sa iyo ng spirit guides mo sa ating reading for today. So Taurus, kung ano mo lang yung makaka-resonate ka ha, talaga sobra kasi kailangan talagang yung talaga nararamdaman mo na iyo at yung iba wag natin pilitin, okay? Thank you po again for all of your donations and also po sa mga hindi nag-skip ng ads. Maraming salamat po sa inyong generosity and kindness sa ating channel. Every reading po na nakikita tayo sa ating channel. So Taurus, ano naghihintay sa inyo ngayong May 19 to 25? Inhale and exhale. At the center of your reading, you have the Emperor card. Wow. In the area of what you want, you have the Six of Swords. In the area of what you need, you have the Page of Wands. In the area of what's affecting your current energy, you have the Eight of Wands. In the area of your future, you have the Temperance card. Wow, lovely. In the area of your challenge this week, Taurus, you have the Four of Swords. In the area of your fortune, you have the Three of Wands. Wow. May darating. Congratulations. In the area of your divine advice, you have the Knight of Swords. Good news, good news. And your outcome this week, Taurus, you have, wow, Eight of Cups. Interesting. Pag-usapan natin yan. But first, at the bottom of your deck, you have the Hierophant, knowledge and wisdom, and your values. Taurus, this time around, I'm hearing kailangan mo daw paganahin ng iyong isip yung mga bagay na natutunan mo in the past, yung mga experiences mo na napuno mo o na nakuha mo, na-gather mo for a very long time sa iba't ibang trabahong pinagdaanan mo o sa buhay in general, magagamit mo daw yan ngayong linggong ito, Taurus. Itong iyong isip, ang iyong mga na-experience, ang iyong ugali, ang iyong mga prinsipyo na pinanghahawakan sa buhay. Ano ba yung parang prinsipyo ni Taurus this time around na kahit anong mangyari, hindi niya bibitawan yun? Halimbawa, ikaw yung uri ng tao na hindi nagiinom kasi may experience ka nung bata ka na parang yung tatay mo very talaga namang mapanakit sa inyo nung pag sa tuwing nalalasing siya. Kaya ikaw pinangako mo sa sarili mo, hindi ako magiinom. Eh ngayon sa trabaho halimbawa o kaya sa kumpanya o kung saan ka man po kayo, may nag-aalok sa'yo lagi na mag-inom, mga kaopisina mo na parang ano lang, banding-banding lang. Pero ikaw hindi ako nainom eh. Hindi nila naiintindihan, syempre hindi mo naman masasabi sa kanila na yun ang iyong background o experience in the past, pero pinapanindigan mo yung bagay na yun kasi ngayon yung prinsipyo mo, 'di ba? Pero sila parang pinipilit ka na, peer pressure ka na, may peer pressuring na diyan. Pero ikaw paninindigan mo pa rin. So ganun yung sinasabi kong elemento ng Hierophant sa buhay mo this time around. Ano yung mga prinsipyo mong dapat pinangahawakan mo this time around, okay? Na kahit anong mangyari, hindi mababali, hindi maapektuhan ng kahit sino man. For others, nakikita ko commitment. Commitment pwedeng sa kasal o commitment ito sa mga bagay na pinipili mo, Taurus. Dapat talaga meron kang yung pananalig na ito ang gusto ko, ano man ang mangyari, akin to at aabutin ko to, ganyan. Yung commitment talaga sa bagay na gusto mo o sa taong gusto mo. So this time around, panghawakan mo daw talaga yung pananalig din sa Diyos with the Hierophant here. May basbas ka, that's what I'm hearing. You are blessed this week, Taurus. Congratulations. Palakpakan tayo dyan. You are blessed, you are protected. Basta ipakita mo lang kay God sa spirit guides mo that you are committed sa mga ginagawa mo. Walang problema, makukuha mo to lahat. Okay, okay? Especially in your reading, walang masama, walang pangit. Well, wala namang pangit na card. Every card is beautiful in my eyes. And nakikita ko itong magaan ng linggong ito. So congratulations in advance. So simulan na natin. At the center of your reading, you have the Emperor card. Now is the right time na magpaka-leader ka, Taurus. Magpaka-leader ka. Gamitin mo lahat ng knowledge, lahat ng natutunan mo, experiences mo in the past. At nakita ko talaga na ikaw daw yung best candidate sa grupo nyo. Ikaw yung parang maaasahan, ikaw yung pinakamatibay. Kapag merong problema, ikaw agad yung kikilos, pero ka agad mahanap na solusyon, ganyan. So, very creative ka kasi as a Taurus din. Very grounded ka rin eh. And ikaw yung uri ng tao na makakahanap ka talaga ng mga plan A, plan B, plan C. At kaya yung mga tao sa paligid mo talagang aasahan ka lagi, si Taurus. Kilala ka as a person who is very dependable, di ba? Pero ngayon tinatawag ka ng spirit guides mo na taasan mo pa daw, Taurus, yung iyong um,
leadership skills this time around na magiging wais ka sa mga desisyon mo, hindi ka agad-agad gagalaw o kikilos o papatol o magkasalita na hindi mo pinag-iisipan. Ngayon parang sabi ni Spirit Guides, okay, ito ang sitwasyon, ito ang nangyayari, paano natin ito haharapin? So gamitin mo yung mga experiences, gamitin mo yung mga knowledge mo, yung mga paninindigan mo, doon mag-uugat yung magiging action mo, magiging decision mo sa mga gagawin mo moving forward. I'm also seeing here na ready ka naman lagi eh. Ready ka to conquer, ready ka to do things. Especially ikaw to Taurus, Hierophant, kaya mo lahat ngayon, element mo ito. So, I'm hearing talagang malakas ang energy mo this whole week. And mararamdaman mo to Taurus, everything in this week, in this time frame, magaan, smooth sailing, para lakas ang loob mo gawin ng mga bagay-bagay because you're in your element. Lumabas ka sa aking reading this time around in your week. So ngayon, panghawakan mo yung mga goals mo, yung mga balak mo gawin, and you have the parang boost, yung parang fuel sa iyo, hindi, kaya ko to, magagawa ko to, kakayanin ko to. And you have the leadership in you, within you, na magagawa mo lahat, okay? The Emperor card's being clarified by the Two of Swords. So, kaya ka tinatawag ng spirit guides mo na maging leader ka this time, na maging wise ka this time, na hindi ka daw agad kikilos o magde-decide o gagawa o magsasalita na hindi pinag-iisipan because lumabas si Two of Swords. Two of Swords is a card of decision. Ano daw yung mga bagay na kailangan mong pagdesisyonan ngayon, Taurus, sa buhay mo, na kailangan talagang long, hard na pag-iisip, na hindi pa dalos-dalos, hindi impulse, o I'm hearing na kailangan daw magtanong-tanong ka, especially with the Hierophant here. Hierophant is someone that is a mentor o taong tinitingala mo, higher up sa'yo. Pwedeng boss mo, supervisor mo, magulang mo, tiyuhin mo. Someone that is an expert in life na pwede mong tanungan depending sa kung ano po yung concern mo this time. Ano ba yung bagay this time around, Taurus, na hindi ka, nahihirapan ka mag-decide, nahihirapan kang mag-yes or no, o tahakin to o tahakin yon, parang nalilito ka this time around. So, kausapin mo itong mga taong ito. Pwedeng tsuhin na talaga namang malaki yung impluwensya sa buhay mo o kaya lola mo na nagpalaki sa'yo at na gumagabay sa'yo hanggang ngayon. So, magtanong ka daw sa kanila at para malinawan ka sa mga bagay na dapat mong gawin. Para mabalanse mo, okay po, ito pala yung sabi nyo. Ito yung sabi din ng mga iba pang pinapahalagahan mo. Then, saka ka makapag-decide, mababalanse mo na yung mga bagay na dapat mong balansehin this time. But I'm hearing na ready ka naman eh. You're very, very smart. And for a very long time, ikaw palagi yung nag-iisip ng desisyon. Ikaw lagi nag-iisip ng solusyon. Kaya alam ko kaya mo to. I don't know why kung anong meron this time around, kaya hirap na hirap ka mag-decide, Taurus. Maybe because baka taliwas ito sa iyong mga balakin, or it's all about a bigger commitment. I'm hearing kasi na parang meron ditong about a job na sobrang laki ng kontrata, na parang antagal, parang for the next 5 years ba, 6 years, o magdadalawang isip ka kung ilalaan mo ba yung ganong kalaking panahon sa iyong commitment dito. Baka kasi ito ay offer of a job and yung commitment papers, the contracts ay lucrative o kaya hindi ka sure kung kakayanin mo ba yun sa contract na yan o yung ugnayan na yan, yung negotiation na to. Kaya siguro nahihirapan ka mag-decide. I'm seeing here na pagkatiwalaan mo daw yung iyong intuition at yung pinangahawakan mo. Magaling ka ba dyan, especially with your experiences? Yung knowledge mo ba, swak ba dito sa iyong pag-decide? At kung na-consult mo na ba yung mga taong mahalaga sa'yo? Pag yung mga bagay na yun, mga elemento na yun ay napagtagni-tagni mo na, makakapag-decide ka na kaagad, okay? Idagdag mo pa yung tawag ng damdamin mo. Ano ba yung importante sa'yo this time around? At ano yung mga pangarap mo? Pag duksongin mo yun, makakahanap ka ng right decision for you, Taurus, okay? In the area of what you want, you have the Six of Swords. Six of Swords is telling you this time around na parang ikaw gusto mo talaga maka-move on na. Gusto mo na umabante ito. Parang talaga natali ka sa pagde-decide na ito na hindi mo alam kung paano. Kahit na naman for a very long time may history ka na parang okay, kaya ko to, magagawa ko to. Hindi ka, parang feeling mo ayaw mo kasi makaabala ng ibang tao, especially with your problems. Kaya ayaw mo magtanong-tanong siguro, ayaw mo mag-consult with the people that you love. Kaya hanggang ngayon nahihirapan ka pa rin mag-decide. Ngayon sinasabi ng spirit guides mo na your decision in the pursuit of a bigger goal o matiwasay o tahimik na buhay. Parang I'm hearing talaga makalipat ang bahay. I don't know why. Kaya ko pa narinig yung bahay. Nahihirapan ka mag-decide sa isang bahay o lilipat kayo ng bahay o mag-solo ka na with someone else. May committed dito committed relationship and you're being
ask kung lilipat ka na ba o mag-solo na o may something traveling or going somewhere. And ito yung bagay na parang matagal mo nang ina-anticipate pero nahihirapan kang gawin because meron mga factors na nagpapapigil sa'yo na umabante o mag-decide on these things. Um, I'm hearing with a career na you're using your knowledge or your skills o yung pinag-aralan mo para makuha ito, para makapag-decide ka na. Because sa isip mo, na-visualize mo na, okay, kapag ito ginawa ko, yung view mo of the future, yung pinapangarap mo, nandun na eh, kita mo na abot kamay na eh. Kaya lang ngayon talaga, maraming conflict in your family. I don't know why, parang merong mga tao sa paligid mo na magkakaiba kayo ng desisyon o magkakaiba kayo ng opinion sa mga gusto mong gawin. And ikaw nahihirapan ka magkipag-compromise sa mga yon. The Six of Swords being clarified by the Eight of Cups. Dalawang lumabas ang Eight of Cups, dalawang beses lumabas, moving forward or leaving something. First, you have 3-8 sa pala, 8-8-8. 8-8-8 is abundance. Swerte ka daw this time. Congratulations. Meron kang kakamalin na abundant power ngayon. May energy of pera. May paparating na trabaho. So ito yung panahon na walang lack o yung walang kakulangan. So congratulations. Okay? Sa pag-usapan natin yung area of what you want with the Eight of Cups, sinasabi dito na parang sa pursuit mo na pag-abante, parang kailangan mo daw munang umiwas o parang lumayo panandalian para makapag-isip ka sa tatahakin mo landas because nga hirap na hirap ka na with the decision and everybody's giving you different advices kaya litong-litong-lito ka na Taurus kasi sinasabi ng spirit guides mo lumayo ka daw muna, umiwas ka muna, magbakasyon ka siguro muna para pagbalik mo ayan makapag-decide ka na moving forward ka or talaga ang tatahakin mo landas sa dalawang ito. In the area of what you need, you have the Page of Wands here. Page of Wands ang kailangan mo daw talaga huwag ka matakot. Huwag ka daw magduda sa path mo. Nakikita ko dito na meron kasing inhibitions o parang pangangamba na baka di ko to magawa o baka mali yung desisyon ko, baka malayo yun o baka tama sila, mali yung akin, ganyan. So ngayon, marami kang pinagdududahan sa iyong mga pinagpipilian o yung mga decisions this time around o mga hakbang moving forward. Pero sabi ng Spirit Guides, laksan mo lang ang loob mo, harapin mo ito ng may sigasig, na may tuwa, na may excitement. Because I'm seeing here na parang kung ano man yung paparating daw na bagay para sa buhay mo, there is something beautiful. Kung ano man yung darating with the Three of Swords here, also with the Eight of Cups sa pupuntahan mo somewhere else, I'm seeing there will be something good. Especially with the Eight of Wands here na good news. Ang daming maganda sa card mo eh, kaya hindi ko naintindihan ko bakit parang takot ka Taurus o nag-aalangan ka, maybe because you're afraid of taking risk or something na talagang out of your comfort zone. I know, mahirap yan nakatakot because yung mga bagay na unknown sa atin, yung mga hindi natin alam, nakatakot talaga puntahan yan. Pero kung haharapin mo daw na may sigasig at saka positive thinking, itong new endeavor sa buhay mo, I'm hearing nakakayanin mo ito at mas may embrace mo siya na mas mabilis, more than before. And I'm hearing, alam mo kung ano narinig ko, akala mo lang ito ang mangyayari pero hindi. Bibigay sa'yo yung bigger things na sa hindi mo inakala na mas maganda pa kaysa sa inasahan mo. Okay? Yun yung narinig ko message for you. The Page of Wands being clarified by the Five of Swords. Yes, ang dami na sa paligid mo yung na itong gawin mo, Taurus, ito gawin mo, Taurus, ito gawin mo, hindi yan dapat, mali ka, ganyan. So ikaw, nahirapan ka mag-decide. Kahit normally naman, leader ka ng buhay mo eh. Alam mo kung anong gagawin eh. Pero ngayon, dahil nahirapan ka mag-decide with the knowledge, skills, experience, and also yung mga paninindigan mo, yung mga prinsipyo mo, nako-question. Kaya ngayon, hirap na hirap ka. At yun yung confirm dito ng Five of Swords. Parang naisip mo, worth it ba? Worth it ba tong pagkipag-struggle ko sa bagay na ito? I'm seeing you gonna forget the past and leave everything behind. That's what I'm hearing with the Five of Swords. Parang, okay, ito yung sinasabi nyo, ito yung opinion nyo, ito yung nangyari sa akin, okay na ako, moving forward na ako. And you're choosing the path na alam mo for you. Para may kalinawan sa isip dito. You're gonna change the viewpoint mo sa bagay na ito, sa usaping ito o sa problema na ito. Parang, okay, ito na gagawin ko. Bigla-bigla mag-shift ka kung ano yung gusto mong gawin. And mawawala bigla yung confusion sa puso mo o yung takot o inhibitions o duda o yung mga pangamba. Because now, you're gonna realize na hindi, kailangan ko pagtagumpayan ito with the Five of Swords here na parang, I've learned a lot in the past and worth it lahat na gagawin ko this time around. Hindi ko to sasayangin, ganyan. So in the area of what's affecting your current energy, you have the Eight of Wands, I'm sorry.
Nakita ko dito na parang ikaw nakafocus ka sa mga bagay na gagawin mo. Kaya tinatapangan mo this time. Ito ang nakaapekto dito. Kaya ngayon parang you want to take action, you want to be a wise leader, gusto mo makapag-isip at makapag-decide ng tama at okay sa lahat, whether sa family mo, sa friends mo, o sa workmates mo. Iniisip mo na, okay, itong decision ko kailangan matiwasay sa lahat, hindi lang para sa akin, hindi lang para sa future, o hindi lang para sa gusto ko. Kailangan lahat okay. Kaya ngayon, nag-iisip ka ng magandang hakbang at hindi ka basta-basta kumikilos with this decision. Kasi nga, ang dami mo ng pinagdaanan and you're considering a lot of people. Mahalaga yun kasi yun yung knowledge mo eh. I'm hearing a very, very wise Taurus eh. And ngayon talaga nakafocus ka doon sa gusto mong puntahan, dun sa goal na gusto mong puntahan. Kaya ngayon, parang may sigasig sa part mo na, okay, sige, kailangan ko talaga pag-decidean ito, paano, ganyan. Okay? The 8 of Wands being clarified by the 7 of Wands. Yes, now, you have defended yourself kasi time and time again eh. Parang napatunayan mo na rin sa ibang tao na parang hindi ito gusto ko eh. With the 7 of Wands, ito ang gusto ko. Kahit maraming nagtatanong sa'yo o nagbibigay sa'yo ng mga challenges and questions, pinapoke ka, pinaprovoke ka, ikaw naman, gusto mo maglagay ng fence, gusto mo maglagay ng harang sa kanila na parang hindi, ito talaga gusto ko, hindi nyo na ako pwedeng questionin. Kasi siguro may talagang hierophant dito eh. Talagang pinapanindigan mo yung values mo, yung wisdom mo, yung core, mga prinsipyo mo sa puso mo, pinanghawakan mo yun eh. At lagi mo tong dinedepensahan sa ibang tao. Kaya ngayon gustong-gusto mo na magkaalagwa, gustong-gusto mo na dumating, yung dapat dumating sa buhay mo. Parang rin ma-prove mo sa kanila, mapatunayan mo sa kanila na tama ka. Mapatunayan mo na, oh, sabi ko sa inyo, tama ako eh. All along, sinasabi ko sa inyo, itong gagawin ko, pero kayo, nakataas laging kilay nyo sa akin, ninenegan nyo ako. Pero ito, confirmation sa iyo ang 8 of Wands, you're on the right path and the good news will come for you. Kaya huwag ka na matakot mag-decide, huwag ka na matakot gawin yung gusto mong gawin because you are protected and you're on the right path. Okay? And I'm seeing here, tama na. Tama na yung pag-defend mo sa sarili mo. But parang lagi kailangan ko mag-explain. Parang lagi kailangan ko laging i-prove na para ako laging nasa thesis. Na parang lagi kailangan ko laging patunayan o explain o i-prove sa inyo na ang decision ko ay tama, na parang lagi akong bata. Parang hindi na ako bata, I can manage and I can decide for myself. That's what I'm hearing sa area na ito sa buhay mo, Taurus. Especially in the near future, you have the Temperance card. I'm seeing here na magbubunga ang iyong ginawa. Magbubunga ang iyong pag-risk, ang iyong paghangad sa mga bagay o pag-decide sa mga bagay na importante sa iyo dahil nagbunga ito mula sa knowledge mo, sa skills mo, sa experiences mo at saka sa paninindigan mo sa iyong mga prinsipyo. Nakita ko na matyaga mo tong inasikaso. In the near future, magkakaroon ka talaga ng malaking effort to finalize o mabuo talaga tong ginagawa mo. People will not stop, Taurus. Yung mga tao sa paligid mo, they will not stop na i-criticize ka, na questioning ka, tataas na naman ang kilay nila, nakaabang sila palagi sa'yo. Malakas yung energy na yun sa reading mo na ito, Taurus, that people around you ay nakaabang, waiting for you to fail, waiting for you na mapatunayan nila, tama nga ako, mali si Taurus, hindi nagawa ni Taurus, ganyan. Kaya ikaw, nakikita ko dito sipag, tiyaga, pasensya ang gagawin mo, Taurus, in the near future. Gagawin mo pa rin na lahat, nakatutok ka, kung ano man yung binubuo mo, kung ano yung pangarap na gusto mo makamit, nakita ko dito yung tiyaga mo, and you will get that goal. You will get that result. Makuha mo to at mapapatunayan mo sa kanila tama ka. Okay? Temperance cards being clarified by the 9 of Cups. Whew! Like I said, pag po lumabas si 9 of Cups sa reading ko anywhere, kung alam nyo na po, there is a confirmation for you to make a wish. So, bumikit ka na ngayon, nag-meditate ka na, i-wish mo na yan, gusto mo i-wish. Pwede mo rin i-pause ang video, kung mahaba man ang wish mo na yan, go! Because 9 of Cups is a wish fulfillment card. At mararamdaman at maririnig ng iyong spirit guides ang iyong energy and frequency para mas mapabilis yung pagtupad ng iyong mga dasal. So, wish mo na yan ngayon because 9 of Cups here confirming na itong pinagkatrabahuhan mo ay makakuha mo siya at yung good result will be yours. Wow, congratulations. In the area of your challenge this week, Taurus, May 19 to 25, challenge sa'yo magpahinga. Meron ka mga bagay na ginagawa ngayon, litong-lito ka na pagod ka na sa pag-iisip at pagbabalanse ng buhay. Nakikita ko dito, sabi ng spirit guides mo, ang problema mo ngayon at challenge sa'yo ay magpahinga. Yung may mga bagay na parang kailangan mo muna, okay, bukas natin pag-usapan yan. Wag mo na ngayon, tutulog na muna ako. O, bukas na lang natin gawin yan because punong-puno na ako ngayon. Ang dami ko nang ginawa maghapon, bukas na yan. So, may mga bagay daw na kailangan mo ipagpaliban o kaya you have to tell yourself that resting ay hindi kahinaan. Ang pagpapahinga o
tigil panandalian na hindi karuwagan. Okay? Make sure na bigyan mo rin ng sarili mo ng enough time to think, enough time na mag-meditate ka, mag-park ka lang, kahit nakaupo ka lang, kahit hindi mo naman kailangan gumastos eh. Basta magkaroon ka lang ng time for yourself, na magkakaroon ka ng parang meditating moment on meditating mode para ma-preserve mo yung energy mo, ma-preserve mo yung spirito mo na makapagpahinga din siya dahil sa haba-haba o sa dinami-dami ng problema. Ngayon, I'm hearing na may mga bagay din daw na kailangan mo nang ipagpasa Diyos, Taurus. With the Four of Swords here, telling you na, okay, minsan to kailangan pahinga muna. Wag laging parang sugod na sugod. Wag laging parang gahol na gahol. Yung parang lagi kang mahinahabol, Taurus. That's what I'm feeling dito. Yung naramdaman ko. Parang lagi kang tumatakbo. Lagi kang mahinahabol. Lagi kang may pilit na kinukuhang deadline na parang hindi ka na makatulog tuloy. Kaya parang kahit nakahiga ka na, parang energetic pa rin yung katawan mo. Yung isip mo tumatakbo pa rin. So give yourself some time to rest because a wish fulfillment is here. Hindi ka pinapabayaan ni God. At naririnig niya ang dasal mo. The Four of Swords being clarified by the Four of Wands. 4-4, yes, you are protected. You are guided. They are here with the 4-4 number. Angel number mo yan. Four of Wands telling you, you're gonna reach the milestone. Ang isip mo kasi ngayon, laging doon sa milestone eh. Doon sa threshold, sa finish line. Meron ka talagang gustong maabot na makamit, na tangible, na kaya pinagsisimikapan mo, hindi ka nagpapahinga, yung utak mo laging gising, yung katawan mo laging on the go because meron kang kailangan ma-meet eh, na deadline o goal o finish line. Nakita ko dito na maaabot mo pa rin siya kahit magpahinga ka ngayon. Maaabot mo pa rin siya kahit na minsan maupo ka lamang at bigyan mo ng oras sa sarili mo. Hindi to, I'm hearing na hindi kailangan araw-araw. I mean, yung parang bigyan mo rin ng panahon sa sarili mo magpahinga para hindi ka maupos. Because I'm hearing you're gonna get here. Makakapunta ka pa rin dito. Because ito yung tandahana mo. Okay? Kaya feel free to let loose and enjoy more. Okay? Because what's for you ay para sa'yo. At hindi to maliligwat, hindi to mapupunta sa iba. Ang sayo ay sayo. Okay, Taurus? In the area of your fortune to maganda, may darating na. Sa area ng fortune, meron kang hinihintay daw. Meron kang hinihintay, pinagdarasal, naiinip ka na nga, nararamdaman ko, naiinip ka na, feeling mo okay ka naman na, prepared ka na, nagawa mo na lahat para makuha to. And I'm hearing, darating na ngayon yung mga bagay na hinihintay mo. Kung ano man po yung hinihintay mo, pwedeng civil service exam confirmation, o kaya bakasyon, o kaya aumento sa sahod, o kaya email, text, call, chat about a certain job offer. Ayan na, nandito na. So congratulations, something big is coming for you this time around. Kaya yakapin ang tabayanan, maghanda ka because this is really good. The Three of Wands being clarified by the Ten of Swords. Yes, itong darating na ito ang tatapos sa paghihirap mo. With the Ten of Swords here. Matagal ka nang nagpagod, matagal kang halos gumapang sa hirap at nag-struggle. Etong darating na to ang tatapos dito sa struggling na ito. Congratulations, Taurus. In the area of your divine advice, you have the Knight of Swords. Knight of Swords, sinasabi ng spirit guides mo, huwag patalos-talos. Okay? There will be communication here. May darating sa yung balita, tawag, text. And then, sinasabi dito na this is an information valuable to you. Kaya ngayon, anong gagawin mo sa valuable information na ibibigay sa'yo? Huwag ka daw padalos-dalos sa mga desisyon. Make sure na upuan mo, pag-aralan mo, okay? May mga bagay daw kasi na parang gagawin mo na hindi mo pa siya pinag-isipan, kaya tuloy hindi mo nabusisi. Kaya make sure na this time around, busisiin mo na ng mabuti ang bawat detalye, ang bawat ginagawa mo so that, para kapag nandun ka na sa area ng fortune, ay hindi ka na magkamali, okay? The Knight of Swords being clarified by the Knight of Pentacles. Yes, tama yung sabi ko kanina. Because Knight of Pentacles is a card of thinking. Nag-iisip mo na siya, nagpaplano. Hindi siya agad susugod nang hindi siya nag-iisip. At yun talaga yung confirmation niya. Kaya ngayon, pag may dumating na magandang impormasyon, pag-isipan mo na, pagplanuhan, at every step should be calculated. Parang, okay, ito gagawin ko, ito ang next, ito ang next. Make sure na nandoon ka ngayon. Pag-isipan at huwag sugod na sugod. Okay? In the area of your outcome, pag-usapan natin later. But first, let's have additional messages from a divine. Ito yung mga cards na additional na mensahe sa'yo na nakaligtaan nating maramdaman kanina o basahin kanina. O ito yung mga bagay na gustong ipaalam sa'yo ng spirit guides mo from now on, especially here with the May 19 to 25 reading.
First, you have dark man. Dealings a relationship with a man with dark complexion or hair. Meron ka daw tao sa buhay mo na lalaki na moreno, na siguro concern mo baka meron kayong away o katampuhan o baka boss mo ito, na kailangan mo daw ayusin ang inyong ugnayan o meron ka daw concern sa kanya na kailangan mong pagtuunan ng pansin this time around. Okay? Sino kaya yan? Moreno daw na tao, lalaki sa buhay mo. Another message, you have acts, forces working against you. So, meron doon mga tao sa buhay mo ngayon na hindi gusto yung mga naabot mo o hindi sila nandyan for you, for your own good. Kaya iwas ka rin sa kanila. So, make sure yung mga private things, sarilinin mo muna. Huwag kang kwento ng kung ano sa ibang tao. I'm also hearing, alam niyo yung katagan na kapag daw meron kang inaasikaso, huwag mo daw ikwento sa iba kasi baka hindi mo tupad. Totoo yun. Kasi there are a lot of people who are not after your betterment or after your success. Kaya, wag mo na ikwento yung mga bagay na ginagawa mo. Sarilinin mo na lang yan. Wag mo isabihin sa iba hanggat hindi natutupad. Okay? Another message you have, grapes, time to go out and have fun. Oh, ngayon daw pagkakataon na mag-enjoy ka naman. Wag puro trabaho. Pwede rin ito yun. With the 4 of Wands and 4 of Swords. So parang, pahinga ka naman ngayon, mag-enjoy ka muna. Okay? Another message you have, career, o meron daw good news about your career, o meron kang mga bagay na kailangan mong pagtuunan ng pansin sa career mo. I'm hearing ito ay kaugnayan sa grapes. Time to go out and have fun. Magkaroon ka rin ng panahon para magsaya at hindi puro gawa-gawa, okay? Another message you have, well, family wishes come true. Wow, meron kang mga wish na mahutupad sa pamilya mo this time around. Congratulations. Another message, you have marriage o meron doon ikakasal. O sa pamilya mo siguro to o sa mga kamag-anak mo na magiging malaking parte sa buhay mo this time around. Another message, you have wall, misunderstanding. Meron daw mga misunderstanding sa life mo ngayon. Ano yan? Kailangan mo ayusin yan. Use your experiences, use your knowledge and wisdom para maayos yan. Cracked cup, dissatisfaction with life. So meron ka bang mga bagay na hindi ka masaya ngayon, na hindi ka kontento, kasi siguro you're choosing to walk away here with the 8 of Cups. That's what I'm seeing here. Isa pa, fox, shrewdness and resourcefulness, especially in business. Ngayon daw, kailangan mo pagtuunan ng pansin ang iyong mga business, ang iyong kaperahan. Kailangan daw maging maparaan ka at madiskarte ka, okay? Another message, ay yung magpakuha. Dark woman, dealings or relationship with a woman with dark complexion or hair. Kapareho nitong dark man. Meron din daw, mag-asawa siguro to, o baka magulang mo, o baka boss mo na parehong moreno. Lalaki at babae na kailangan mo daw ayusin ang mga bagay-bagay with them. Merong concerns sa kanila kaya kailangan mo daw pagtuunan ng pansin. Okay? Itong area na kailangan mo pag-focus on this whole week. Taurus, you have gratitude. I am thankful for this life and opportunities that it presents. Tulad here with the Hierophant, magpasalamat ka rin daw sa mga bagay na nakakamit mo this time. Be grateful, be thankful. Dapat lahat ng blessings ay napapahalagahan mo, okay? In your outcome, which is very, very interesting, Taurus, you have the 8 of Cups. I'm seeing here, naaalis ka talaga. Meron kang iiwanan. Ito ay bunga ng iyong desisyon with the 2 of Swords here. Makakapag-decide ka na and you choose to walk away. You choose to use this something na talagang darating sa buhay mo this time around, na blessing. Ito ang gagamitin mo palayo, paabante. I'm hearing na baka mag-abroad ka na. For some of you na naghahanap ng pagkakataon na mag-abroad, ito na yung confirmation for you na makakaalis ka na. And for some, meron kang iiwan ng trabaho dahil parang feeling mo enough is enough. Parang nasadsad na yung iyong mga paniniwala at ang iyong values, ang iyong core, na parang feeling mo, it's time for me to go and move on and find new better things in life. Okay? Nakita ko dito na matapang ka na this time around at buo na yung loob mo. From a very, very indecisive moment sa core, ngayon nakita ko buo na ang loob mo at aalis ka na. At magbibigay ka na ng definitive answer moving forward. The 8 of Cups being clarified by the 8 of Swords. Wow, 8 talaga, abundance talaga to. Ang dami mong abundance ngayon, 888. 8 of Swords ngayon para makakawala ka na dun sa stuck mindset na parang hindi ka makahanap dati ng solusyon, hindi ka makapag-decide, takot ka, feeling mo walang tumutulong sa'yo, feeling mo down na down ka. Ngayon magkakaroon ka na ng kalakasan and you're choosing to walk away. Choosing yourself. Ngayon ang lakas talaga ng energy mo na parang ako to, kaya ko to, gagawin ko to. Matibay ako, kung saan man ako dalhin tadhana, basta ang importante sa akin makaalis ako dito at magkaroon na ako ng bagong simula for my life. Congratulations, Taurus. That is your May 19 to 25 reading. Ang dami-dami nangyari. 10 kayo nakarelate, 10 kayo nakaresonate. Comment down below and I'll be reading your messages. Thank you again for watching. This has been James for James Tarot PH. God bless everybody.